Magandang araw mga batang IC Tech! Kumusta? Ikinagagalak kong makasama kayo muli ngayong araw. Oops! Teka! Hawak mo na ba ang iyong module, papel, at ballpen? Ako nga pala si El Maestro, ang kwelang gurong kahit anong hamon, basta't para sa iyong pagkatuto, laging handang tumugon. Ako ang makakasama ninyo sa araling EPP ICT 5. Handa na ba kayong matutunan ang bago nating aralin ngayon? Tara na! Mga bata, makinig! Pagkatapos ng ating aralin, kayo ay inaasahang una, nagagamit ang advanced features ng isang search engine sa panghanap ng impormasyon. Ikalawa, natutukoy ang angkop ng search engine sa panghanap ng impormasyon. Ikatlo, nakakapag-bookmark ng mga website. At ikaapat, na isasaayos ang mga bookmarks. Mga batang IC Tech, ng panahong nasa face-to-face learning pa tayo, ibig sabihin, nasa loob pa tayo ng classroom nag-aaral, saan kayo madalas na pumupunta pag mayroong mga ibinibigay na takdang aralin ang inyong mga guro? Tumpak! Kayo ay madalas na pumupunta sa loob ng library para mag-research. Ano naman ang inyong mga binabasa sa loob ng library? Mahusay! Kadalasan, kayo ay nagsasaliksik gamit ang mga aklat, mga magazine, dyaryo, at iba pa. Subalit ngayong tayo ay nasa distance learning, bawal kayong pumunta sa inyong mga paaralan. Paano kayo ngayon nagre-research ng ibang mga gawain sa inyong mga module? Magaling! Bukod syempre sa pagtatanong sa inyong mga magulang at nakatatandang kapatid, ang natatanging paraan ng pagsasaliksik ay sa pamamagitan ng internet o online. At yan ang tatalakayin natin sa bagong aralin ngayon, ang panghanap at pagsasaayos ng impormasyon gamit ang computer at internet. Ano nga ba ang search engine? Ang search engine ay isang programa na naghahanap o tumutunton sa mga impormasyon o iba pang bagay tulad ng mga larawan tungkol sa keyword na ibinibigay ng user. Alamin naman natin ngayon ang iba't ibang uri o halimbawa ng mga search engine. Una, Yahoo. Ikalawa, Ask. Ikatlo, Infospace. Ikaapat, Bing. Ikalima, DuckDuckGo. Ika-anim, AOL. Ikapito, Dogpile. At syempre, ang ating panghuli ay Google. Ito ang pinakakilala sa lahat ng search engine. Ngayon ay alam niyo na ang iba't ibang uri ng mga search engine. Alamin naman natin ngayon, ano ba ang advanced search? Ang advanced search ay ginagamit sa paghahanap ng tumpak na impormasyon upang maiwasan ang pangangalap sa libo-libong resulta na hindi naman magagamit lahat. Ngayon ay talakayin naman natin ang mga hakbang sa pag-access ng advanced search sa Google. Unang hakbang, upang matagpuan ang advanced picture ng Google, i-click lamang ang setting sa parteng ibaba. Okay, so ito yung ating i-click. Setting. Ikalawang hakbang, piliin at i-click ang advanced search. So pupunta tayo dito sa advanced search. Ikatlong hakbang, i-type ang mga salita na hahanapin. So dito natin ita-type yung ating mga words na hanapin. Kunyari, things. Ayan. Ika-apat na hakbang, maaaring gumamit ng quotation mark sa paksang nais tukuyin na may higit sa isang salita o tambalang salita. Okay, so kapag ang hahanapin daw nating mga salita ay 2 words o tambalang salita, so lalagyan natin ng
quotation mark. So, halimbawa, ayan, rubber boat. Quotation mark. And then, rubber boat. Ayan. Ikalimang hakbang, maaaring gumamit ng or sa pagitan ng mga paksa na nais ninyong hanapin. So, pwede raw tayong maglagay ng or. So, dito, kunyari, natural or synthetic. Ayan. Ika-anim na hakbang, maaaring maglagay ng gitling sa unahan ng salitang hindi nais isama sa pangangalap. So kung may mga salita tayo na ayaw mo siyang makita kapag ikaw ay nag-search, lalagyan daw natin ng gitling sa unahan ng mga salita. Kunyari, ito, boots. Ayan. Ships. Ayan. Gloves. Ayan. Typhoon. Ikapitong hakbang, maaaring maglagay ng sukat kung kinakailangan. So, dito tayo maglalagay ng sukat o numero kung kinakailangan. Pero kung hindi naman kailangan, okay lang. Maaari ring palitan o paliitin ang lawak ng magiging resulta sa pamamagitan ng pagsagot sa mga sumusunod. So, pwede nating paliitin, no? Yung lawak ng magiging resulta pag tayo ay mag-search. So, unahin natin. Pumili ng lengguwahe o wika na nais hanapin. So, dito tayo maghahanap ng lengguwahe o language. So, kunyari, ang hinahanap mo ay English. So, hanapin mo dito. Mayroon tayong pagpipilian dyan. So, i-click mo lang tong arrow na to. Ayan. Then, click mo yung English. Ikalawang hakbang. Pumili ng nais na rehiyon o bansa. Makikita ang mga rehiyon kapag pinindot na ang mga arrow paibaba. Okay, so ito yung ating region or rehiyon. So, kunyari, ang pipiliin mong bansa ay Philippines. Ayan, pwede mo siyang hanapin dyan. Hanapin mo lang yung letter P. Kasi yan ay naka-alphabetical order and then click Philippines. Ikatlong hakbang, pumili ng taon o oras kung kailan huling nabago o nalathala ang impormasyon. So, mayroon din pagpipilian dyan. So, mas maganda, piliin mo na yung pinaka-latest para yung makukuha mong impormasyon ay bago. So, kunyari ito, past week, pwede na yan. So, i-click mo lamang yung past week. Ayan. Pero kung yung hinihingin gusto mong impormasyon ay matagal na, yung mga nakarampang impormasyon, piliin mo yung past year. So, kung gusto mo naman bago, past week. Okay? Ika-apat na hakbang, maaaring ilagay ang piling website o domain, halimbawa, gov.ph kung ang website ng isang ahensya ng gobyerno ng Pilipinas at .edu naman kung website ng isang paaralan. Okay, so malinaw yon kapag ang hinahanap mo na website ay ahensya ng gobyerno dito sa ating bansa, sa Pilipinas, ito ay nagtatapos sa .gov.ph. Samantalang, kung mga eskwelahan naman, mga paaralan, ito naman ay nagtatapos sa .edu. Okay, so halimbawa, ang hinahanap mo ay ahensya ng DepEd, no? Dito sa atin. So, tatype mo lamang dyan, www.deped.gov.ph. Okay, sumunod. Ikalimang hakbang, pumili ng lugar sa pahina kung saan nais makita ang paksa. Okay, so dito yan, ang nakalagay dito, anywhere in the page. So, pipiliin mo dyan kung saan mo gustong makita yung paksang hinahanap mo. Pwedeng anywhere in the page, in the title of the page, in the URL of the page. So, maganda siguro ito na lang, anywhere in the page. Ika-anim na hakbang, pumili ng filter kung ninanais na hindi isama ang mga sanggunian na may nilalamang sexual. So, dito yan, mga batang IC Tech, no? Ito, safe search yung nakalagay sa atin. So, mayroon kayo diyang pagpipilian, no? Dalawa, show explicit results and then hide explicit results. So, dahil kayo ay mga bata, mas mahalaga na ang piliin natin ay ito, hide explicit results. Dahil dito ay hindi ninyo makikita yung mga larawan o mga video, no, mga salita
na may nilalamang sexual or kaya mga krimen or mga crime. Ikapitong hakbang, pumili ng nais na format ng file. Halimbawa, .pdf o portable document format, .ppt naman para sa PowerPoint, at .doc naman para sa document o Microsoft Word. So, dito yan, file type. So, marami kayong pagpipilian dyan. Kung halimbawa, ang gusto nyong makitang file ay .doc or yung Microsoft Word, no? Nakasulat siya sa Microsoft Word or nakalathala siya sa Microsoft Word, so pwede mong piliin tong Microsoft Word or Word.doc. Okay. Ikawalong hakbang, pumili sa karapatan sa paggamit ng impormasyon, halimbawa, not filtered by license, free to use or share, free to use, share or modify, at marami pang iba. So, dito sa atin, ang makikita nyo ay ito, usage right. Nakalagay dyan, ito yung mga pagpipilian natin, all, Creative Commons, or kaya commercial and other licenses. Yung Creative Commons, ito yung mga larawan or mga video na pwede mo siyang i-share kahit saang social media na meron ka. Samantalang ito namang commercial and other licenses, ibig sabihin, hindi mo siya basta-basta pwedeng i-share sa inyong social media account dahil maaari kang makopyright. So, kung pansarili mo lang naman ang iyong isi-search, pwede mo nang piliin itong commercial and other licenses. Pero kung ito ay nais mong i-share sa iba, mas maganda, Creative Commons ang iyong pipiliin. Okay, so pag okay na, lahat yan ay nalagyan mo na ng mga impormasyong hinahanap, ang panghuling hakbang natin ay i-click na ang Advanced Search. Bookmark. Ito ay ginagamit upang madaling mabalikan ang isang website kung saan nakita ang isang bahagi ng impormasyong iyong hinahanap. Unang hakbang sa pagbo-bookmark. Pag mayroong impormasyon na gusto mong balikan, magandang i-bookmark ito. Sa URL bar, hanapin ang star sign at i-click ito. Okay, so ito yung sinasabi nating URL bar, itong part na to. Hanapin daw natin yung simbolong bituin o star sign at i-click. Ikalawang hakbang, lagyan ng title na gusto mo ang website na yon at pangalanan ang folder para madali itong makita tuwing nais mo itong balikan at i-click ang Done. Okay, so halimbawa ito yung video lesson na gusto mo siyang i-bookmark para hindi mo na siya hanapin pa next time na kakailanganin mo tong video na to, hindi ka na magse-search sa Google, hindi ka na magse-search sa YouTube, so dito ka na lamang pupunta sa bookmark. So yan, meron na tayong title, yung name, and then kung gusto mong lagyan ng panibagong folder yan para magkaroon ng pangalan, madali mo siyang makikita, i-click mo namang yung more, and then click mo yung new folder, and then lagyan mo dyan ang pangalan yung folder. Kunyari, EPP ICT 5 lesson. Ayan. Then click mo yung save. Then balik ka dito, i-click mo yung done. Ikatlong hakbang, para mabuksan o balikan ang bookmark, i-click ang icon na may tatlong tuldok para mag-drop down ang mga comments. Pumunta sa bookmark at puntahan ang folder. Maaari kang gumawa ng folder ayon sa iyong pangangailangan. So, pag nais mong balikan yung video lesson kanina na sinave mo sa iyong bookmark, hindi mo na kailangan pang mag-search dito sa Google, hindi mo na kailangan pumunta pa sa YouTube, so dito ka na lang pupunta. Ayan, and then hanapin mo daw yung bookmarks, hanapin mo din yung folder na ginawa mo kanina, ito yon, EPP ICT 5 lesson, and then sa loob itong folder na to, nandito na yung link ng video lesson na na-save mo kanina sa bookmark. I-click mo lamang yan. Upang higit ninyong maintindihan ang araling tinalakay natin ngayon, magkakaroon tayo ng maikling pagtataya. Heto ang panuto. Tama o mali? Isulat ang tama kung wasto ang isinasaad sa pahayag at mali naman kung hindi wasto ang isinasaad. Unang bilang. Ang Google ang pinakakilalang search engine sa ngayon. Kung ang sagot mo ay tama, mahusay! Ikaw ay nakakuha ng unang puntos. Ang Google ang pinakakilalang search engine sa ngayon. Ikalawang bilang. Ang search engine ay isang program na naghahanap ng impormasyon o iba pang mga bagay
tulad ng larawan, video, o dokumentong tutugon sa keyword na ibinigay ng user. Kung ang sagot mo ay tama, magaling! Ikaw ay nakakuha ng 2 puntos. Ang search engine ay isang program na naghahanap ng impormasyon o iba pang mga bagay tulad ng larawan, video, o dokumentong tutugon sa keyword na ibinigay ng user. Ikatlong bilang. Ang domain na .com ay nangangahulugang opisyal na website ng eskwelahan o di kaya ay mga institusyon. Kung ang sagot mo ay mali, mahusay! Ikaw ay nakakuha na ng 3 puntos. Ang domain na .edu ang nangangahulugang opisyal na website ng eskwelahan o di kaya ng mga institusyon at hindi .com. Ika-4 na bilang. Ang pagbubookmark ay isinasagawa upang madaling mabalikan o mapuntahan ng isang website kung saan nakita ang isang bahagi ng impormasyong hinahanap. Kung ang sagot mo ay tama, mahusay! Ikaw ay nakakuha na ng 4 na puntos. Ang pagbubookmark ay isinasagawa upang madaling mabalikan o mapuntahan ang isang website kung saan nakita ang isang bahagi ng impormasyong hinahanap. Ika-5 bilang. Ang advanced search ng Google ay ginagamit upang maging tumpak o komprehensibo ang impormasyong makakalap. Kung ang sagot mo ay tama, binabati kita! Ikaw ay nakakuha ng perfect score. Ang advanced search ng Google ay ginagamit upang maging tumpak o komprehensibo ang impormasyong makakalap. Mahusay mga batang ICT! Ngayon ay alam niyo na ang wastong pangalap at pagsasaayos ng impormasyon gamit ang computer at internet. Tandaan, maging mapanuri at responsable sa mga impormasyong nakukuha sa internet dahil hindi lahat ng mga ito ay tunay at may basihan. Upang maiwasan ang pagkuha ng mga maling impormasyon, pumunta lamang sa mga website na kilala at mapagkakatiwalaan. O kumusta mga batang ICT? Marami ba kayong natutunan sa aralin natin? Ang husay ninyo! Ngayon ay maaari na kayong magsagot sa mga gawain sa pagkatuto sa inyong mga module. Hanggang sa muli, ako ang inyong gurong mabait at masayahin, El Maestro! Once again, El Maestro. See you in my next vlog. Bye-bye!